Maraming tao ang nag-aalaga ng halaman dahil nagbibigay ito ng sense of connection to nature. Hindi lang ito dekorasyon, sapagkat kayang pagandahin ng mga halaman ang air quality ng paligid. Ayon sa Feng Shui principles, may mga halaman na pwedeng ilagay sa pintuan para ma-attract ang balance, positive energy, abundance at good fortune. Kaya ngayong taon, narito ang mga swerteng halaman na pwede mong ilagay sa pintuan ng iyong bahay, opisina o negosyo. Number 1 is snake plant. Ang snake plant ay kino-consider bilang isa sa pinaka-positive plant in Feng Shui, lalo na ngayong taon. Tinatawag rin na mother-in-law's tongue, ang snake plant ay pinaniniwalaang nakaka-attract ng positive energy, good luck at prosperity. Naniniwala ang mga Feng Shui practitioners na ang mga patayo at patusok nitong dahon ay nagtataboy ng negative energy. Pinopromote nito ang magandang daloy ng chi at positivity. Ang matulis na dahon ng snake plant ay simbolo rin ng proteksyon, kaya madalas itong ilagay malapit sa mga entrance, pintuan o sulok ng mga silid. Pwede ring ilagay ang snake plant sa mga opisina dahil naiuugnay ito sa financial abundance at money. May taglay din itong air purifying qualities na makakatulong upang mapanatiling healthy at positive ang iyong kapaligiran. Swak ito sa mga beginners dahil low maintenance ang snake plant. Number 2, jade plant. Also known as money plant or lucky plant, ang jade plant ay pwede mo ring ilagay sa pintuan ng iyong bahay para ma-boost ang iyong swerte. Ang succulent plant na ito ay madalas gamitin sa Feng Shui dahil ito ay simbolo ng growth, renewal at financial prosperity. In Asian culture, kino-consider ang jade plant bilang lucky charm dahil naniniwala ang marami na ina-activate nito ang financial energies. Ang bilog nitong mga dahon ay naiugnay sa coins o barya na uma-attract sa wealth at money luck. That's why pwede mong ilagay ang jade plant sa harap ng pintuan, pasukan ng iyong tahanan o timog sila ang sulok ng isang silid. Kung gusto mo namang mapalapit sa iyong mga kapitbahay, ang jade plant ay maaari mong ibigay bilang housewarming gift dahil pinopromote nito ang prosperity at friendship. By the way, kung new viewer ka, sana suportahan mo ang aming channel by subscribing. Number 3, money tree o Pachira aquatica. Kilala rin bilang money tree, ang Pachira aquatica ay magandang pangregalo sa mga taong nagsisimula ng kanilang negosyo. Kino-consider ito bilang good luck at fortune plant ng mga Feng Shui experts at sinasabing mas effective kapag nilagay sa wealth corner ng iyong bahay. Mainam itong ilagay sa mouth of chi o front door para ma-attract ang positive energy at opportunities. Kakaiba rin ang katawan ng Pachira aquatica. Tinitirintas ang kahoy nito na sumisimbolo sa longevity at interconnectedness. Nirepresent ng halaman ang 5 elements of Feng Shui: wood, water, earth, metal at fire. Makakatulong din ang Pachira aquatica upang maging balanse ang enerhiya sa iyong tahanan. Bukod sa hatid nitong swerte, ang Pachira aquatica ay nabubuhay sa low-light environments at low maintenance, kaya pwede itong ilagay sa loob ng bahay at opisina. Number 4, rubber plant or Ficus elastica. Hindi rin magpapahuli ang rubber plant sa usapang swerte. Ang halamang ito ay isang species ng flowering plant na kilala dahil sa makintab nitong mga dahon na para bang nilagyan ng wax. Matibay rin ang halamang ito at madaling alagaan. In Chinese culture, kino-consider ang rubber plant bilang simbolo ng wealth, prosperity at good luck. Ang bilugan nitong mga dahon ay pinaniniwala ang nagtataboy ng negative energy. Ni-represent din ng dahon ng rubber plant ang coins o mga barya na ginagamit ng mga Chinese bilang traditional magnet ng health, wealth at prosperity. Moreover, ang coins ay ginagamit na proteksyon at pantaboy laban sa masasamang espiritu. Kapag nilagay ito sa loob ng bahay, pinopromote ng halaman ang abundance at good fortune. Therefore, ang rubber plant ay ni-recommend na ilagay sa pintuan o kaya sa timog silangang direksyon ng iyong bahay. Number 5, peace lily. Kung naghahanap ka naman ng swerteng halaman na namumulaklak, subukan mong maglagay ng peace lily malapit sa pinto o loob ng iyong bahay. Ang halamang ito ay low-maintenance indoor plant na nagsisilbing natural air purifier. Popular din na ornamental plant ang peace lily dahil namumulaklak ito ng puting bulaklak.
Kinikilala ang peace lily sa Feng Shui dahil sa kakayahan nitong alisin ang imbalance at disharmony sa isang lugar. Ang peace lily ay pinaniniwala ang may calming effects, kaya pinopromote ito ang peace at intimacy sa mga taong naninirahan sa isang bahay. Naniniwala rin ang marami na nagdadala ito ng good luck, prosperity at positive energy kapag nilagay ang halaman malapit sa front door ng bahay. Kaya madalas gamitin ang peace lily na pangdekorasyon sa bahay mula sa salas at kwarto. Number 6. Holy Basil o Tulsi. Madalas gamitin sa Ayurveda medicine, ang Holy Basil o Tulsi ay isang aromatic plant na ginagamit bilang traditional na panlunas sa iba't ibang karamdaman. Ito rin ay ginagamit sa mga Thai dishes at Asian fusion cuisines. Pero alam mo ba, ang Holy Basil ay kinoconsider din na lucky plant sa Feng Shui. Bukod sa spiritual at medicinal properties, pinopromote nito ang purification at positivity at tinataboy ang negative energy. Tinaguri ang Queen of Herbs, ang pagme-meditate sa harap ng Holy Basil ay pinaniniwalaan na nagpo-promote ng passionate sense of calmness. In Vastu Shastra, kinoconsider ang Holy Basil na sacred plant na nagdadala ng good luck at prosperity. Ang halaman ay pinaniniwalaan din na nakaka-attract ng success at financial stability. May kakayahan din itong itaboy ang mga lamok at linisin ang hangin. Number 7. Golden Pothos. Ang paglalagay ng golden pothos sa pintuan ng iyong bahay ay maaari ring magdala ng swerte sa iyo ngayong taon. Kilala rin bilang money plant, ang golden pothos ay pinaniniwala ang nagdadala ng good fortune, prosperity at wealth. Pinopromote rin ito ang harmony at nire-restore ang positive energy. Ang golden pothos ay may hugis pusong mga dahon. Ito ay nagre-represent ng wood element sa Feng Shui na simbolo ng growth at abundance. Ang golden pothos ay simbolo rin ng perseverance at longing, swak sa mga taong patuloy na inaabot ang kanilang mga pangarap. Maliban sa pag-attract ng swerte, ang halaman ay pinaniniwalaang nakakabawas ng stress at negative energy. Ang golden pothos ay beginner-friendly plant. Low maintenance ito at nabubuhay kahit hindi mo diligan araw-araw. So pwede mong ilagay o isabit ang halaman malapit sa pintuan, salas at opisina. Number 8. Lucky Bamboo. Another ornamental plant na pinaniniwalaang nagdadala ng swerte, ang lucky bamboo o fortune plant ay popular dahil sa matingkad at mahaba nitong mga tangkay. At marami ang naniniwala na ina-attract nito ang chi energy. Ang lucky bamboo ay karaniwang ginagamit ng mga Feng Shui practitioners dahil naniniwala sila na pinopromote nito ang positive energy, prosperity at good fortune. Tinatawag ito ng mga Chinese na Fu Guizhu. Ang Fu ay simbolo ng luck at fortune. Power at honor naman ang kahulugan ng Gue. At ang Zhu ay katumbas ng bamboo. Kaya naman swak ilagay ang lucky bamboo sa pintuan ng bahay. May iba't ibang kahulugan din ang bilang ng tangkay ng lucky bamboo. For instance, ang 2 tangkay ay nagre-represent ng swerte sa pag-ibig. Ang 3 tangkay naman ay simbolo ng happiness, wealth at longevity. Number 9. Areca Palm. Kung mahilig ka naman sa tropical plants, siguradong magugustuhan mo ang Areca Palm. Also known as butterfly palm o golden cane palm, ang Areca Palm ay parang miniature version ng puno ng niyog. Ito ay magandang ilagay malapit sa pintuan ng iyong bahay o opisina para ma-attract ang good fortune, prosperity at peace. Ang Areca Palm ay simbolo rin ng victory at abundance. May paniniwala rin na makakatulong ito para gumanda ang relationships at mapanatili ang peaceful environment. Ayon sa Feng Shui, nirepresent ng Areca Palm ang wood element na naiuugnay sa action, growth, flexibility, kindness at compassion. Ito ay nagsisilbing magnet ng positivity at pinuprotektahan ang iyong tahanan mula sa masasamang espiritu. Higit sa lahat, ang Areca Palm ay low maintenance at makakatulong para gumanda ang air quality ng paligid. Number 10. Citrus trees. Maaari ka ring swertihin ngayong taon kapag naglagay ka ng citrus trees sa pintuan ng iyong bahay. Kung gusto mong mag-alaga ng namumungang halaman, pwede kang magtanim ng lemon, lime o kalamansi sa paso. Bukod sa mapapakinabangan mo ang bunga nito, ang citrus trees ay kinoconsider na lucky plant. Ginagamit ito sa Feng Shui design dahil ang citrus trees ay simbolo ng growing abundance.
Kalimitan, ang bunga ng citrus trees ay bilog at kulay ginto. Mayahalin tulad ang mga bunga nito sa coins na simbolo ng wealth. Additionally, ang citrus trees ay popular na pangregalo tuwing ipinagdiriwang ang Chinese Spring Festival. Kaya kung mas maraming bunga ang iyong citrus trees, mas suswertihin ka ngayong taon. Ikaw, alin sa mga swerteng halaman ang inaalagaan mo ngayon? At paalala lang, ang swerte ay hindi lang dapat iasa sa mga lucky plants. Kailangan mo pa ding samahan ng aksyon, sipag at tiyaga upang maging mas masagana ang iyong buhay.